last Sunday about faith and hope. And it is taken from the book of Romans chapter 4 verse 18 to 25. At ang title nito ay What I See, no? Ano yung nakikita ko? So, sa gabing ito, gusto kong dugtungan yon at palawakin natin. Kaya ang title natin, ano rin ang nakikita ko, kaya what I see too. Amen. So, pangalawa yon. Sabi po ng Hebrew 11, faith is the substance of things we hope for. We hope for, sabi niya, and the evidence of things not yet seen. Napakaganda po nitong topic na ito na meron pa po itong What I See 3 sa Sunday. Okay? Ito po, introduction lang. Doon po sa tinuro ni Pastor Lucky, yung hope po doon ay merong dalawang magkaibang pamamaraan in a different ways. And sabi po doon, hope of hopelessness. Tama po ba? Anong ibig sabihin ng hope of hopelessness? Ito yung bagay na wala kang ginawa, kaya wala ka ring aasahan. Hello? Kapag wala kang ginawa, wala ka ring aasahan. You don't have the hope on anything because you didn't do anything. And the second one is hope of certainty. Ano naman ibig sabihin ng hope of certainty? Alam mong siguradong may mangyayari, kaya dapat may gawin ka. Amen po ba? Sa dalawang ito. So tonight, I pray that may the presence of the Holy Spirit touch the heart of each and every one of you. May the wisdom and anointing and fresh revelation be upon you all in the name of Jesus. Amen. So, gusto ko mag-focus doon sa certainty. What are certainties in life? Ito po, ano-ano yung mga kasiguraduhan na meron po sa buhay na ito? Number one, sabi niya, there are questions in life that we cannot answer. Totoo, hindi? May mga bagay na katanungan sa buhay na hindi mo alam ang kasagutan. Kaya nga po kapag hindi mo alam, dapat tumahimik ka na lang. Huwag kang maghaka-haka. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Wala pa man ang resulta, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan mo. Yan po ang isa sa nakaka-stress. Kaya ang resulta niyan, mapapahamak ka lang. Amen? But that is reality. Pinipilit po kasi nating sagutin sa buhay na ito ang mga bagay na hindi mo talaga alam. And number two, sabi niya, there are things in life we cannot explain. Masyado tayong nagpapa-impress sa ibang tao to show them that you're okay. Mas iniintindi mo yung sasabihin nila, nahihiya ka sa kanila, pero ang totoo, hindi mo talaga may paliwanag kung ano yun nangyayari sa'yo. You try to cover it up with a poker face, with a poker action. Akala pinapakita mo okay ka, pero sa totoo lang, meron kang bagay deep inside you that you cannot explain.
Alam nyo, sa edad kong ito, hindi po lahat ng nangyari sa buhay ko ay positibo. In my engineering profession, hindi po lahat. May ginawa akong bahay, nasira ako, pinresyon pa ako sa social media, kung ano mga ginagawa. In my journey as a pastor, meron akong mga ipinalangin na hindi gumaling. Meron akong ipinalangin na problema ng tao na hindi naman nagkaroon na solusyon. Meron akong ipinalangin na imbes na gumaling ay namatay. Meron din namang mga nabuhay. Why? Because there are things in life we cannot explain. Why these things happening to me? Masama ba akong tao? Sabi ng misis ko, ano pang nangyayari sa atin? Ang buhay natin, bahay, simbahan. Pero bakit may mga ganitong pagsubok? Why? Because there are things in life we cannot really explain. Number 3, there are things in life we can never change. Hello? Pag nangyari na, wala ka na talagang magagawa dyan. Kaya kung nagkamali, sorry, na-appraise mo ng malaki. Humingi ka naman ng gabay sa ibang mga seniors na mas sa tingin mo, bihasa na. Nangyari pa rin. Hindi mo na kayang baguhin yon. Hello? May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi mo na kayang baguhin yon. Minsan nakapagsalita ka na ng masasakit. Miski na anong palabok ang gawin mo dyan, nasabi mo na ang nasabi mo. Sorry kung sorry. Dahil miski pagbaliktarin mo ang mundo, hindi mo na kayang baguhin yun. And number 4, these are realities in life. I am telling all these things for us to understand why we need to have faith to God. Number 4, there are things in life we cannot control. Do you believe that? Ano yung hindi mo makontrol? Isip ng ibang tao. You cannot control that. Pamamaraan ng ibang tao, hindi mo makokontrol yan. Lalo na ang plano ng Diyos at ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kayang kontrolin yan. And number 5, there are things in life we cannot stop. Hindi mo kayang pigilan. Ano yung mga hindi natin kayang pigilan? Edad. Kaya mo ba pigilan yung edad mo? Yung panghihina ng katawan. Dati sobrang lakas ko, mga kapatid. At ako, alam ko sa sarili ko, even when I was at the age of 45 or 48, I can still do push-up. Nagpo-push up ako, diretso, 50 kaya ko yun. Pero ngayon, nararamdaman ko yung deterioration ng pangingina ng katawan. Nararamdaman ko yun. Ano pang hindi natin kayang pigilan? Yung pagkulubot ng ating balat. Maski pumunta ka pa sa pinakamagagaling na doktor, pabatak mo ng pabatak. Pagka ngumiti ka, biyak. Kasi sobra ng batak na batak. Amen? You can never stop. And definitely ang kamatayan. Each and every one of us, sooner or later, will die. Miski ano ang gawin mo, hindi mo ito kayang pigilan. What else? Number 6, sabi niya, there are things in life we cannot responsible for. Alam mo sa Amerika, kapag 18 anyos ka na, malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin.
Pero ang average dapat is 25 years old. Kapag ang anak mo ay nagdesisyon na para sa kanyang sarili, hindi na po yan responsibilidad ng magulang. Kasi there are things in life we cannot be responsible. Hindi lahat ng bagay dapat mong ilagay sa balikat mo. Kaya ka nai-stress kasi lahat na lang aakuin mo. Desisyon mo na yon. Nasa tamang edad ka na. Nagawa mo lang ang dapat mong gawin. Kaya kung ano man ang buhay mo ngayon, dapat ipagpatuloy mo lang. Hello? Huwag mong isisisi sa iba. Kasi, at ikaw naman, huwag mo sisihin sarili mo. Nadaanan ko lahat ng ito, kaya relate na relate ako Para bang sising-sisi ko, bakit ba ganito, ganyan, ganyan. No. Hindi po lahat ng panahon, hindi lahat ng bagay, ikaw ang dapat bumalikat. There are things that isang tao nagdesisyon para sa sarili niya, let it go. And let your life go on. Nako, pag napakinggan niyo ito sa linggo, yung connection nito sa, nako, magugulat po kayo. And number 7, there are things in life we cannot exceed. Sabi ko nga sa inyo, pinanalangin mo na ang may sakit, namatay pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga na gawa mo ang isang bagay na ipinanalangin mo siya sapagkat ang buhay at kamatayan ay wala naman sa iyong sa iyong mga kamay. Ang kagalingan ay wala rin naman sa iyong mga kamay. Amen po ba? Huwag din tayo dapat naninisi or mag-speculate. Siguro yung pastor nyo, hindi, mahina. Yung pastor namin magaling. Pag dinala mo doon, magagaling talaga. Walang ganon, mga kapatid. And minsan, kung ano man ang nangyari sa buhay natin, huwag natin isisi, si Papa kasi, si Mama kasi. Kasi dapat architect ako, sabi ni Lucky. Kasi dapat ganito, no. There are things in life, amen, we cannot exceed. Ang masasabi ko lang, nagawa na namin o nagawa ko na ang bagay na dapat ko lang kayang gawin. And whatever the result is, it is no longer in my hand. Amen? Pwede ko bang isisi yung buhay ko ngayon sa tatay ko? Because there is someone who is in control of everything. Kaya po, ang sabi po dito, introduction lang po ito, sandali lang po itong preaching natin. Ano po sabi niya? Do what you can, then leave the rest to God. Hayaan natin kumilos ang Diyos bilang Diyos. Hindi po tayo Diyos. Ganyan ako nung araw Marami akong pera, so lahat ng gusto kong sabihin, nangyayari, lahat ng gusto kong gawin, nagagawa. Ang ginawa ng Panginoon, inalis sa akin lahat. Yung pera, sige nga, tingnan ko nga. Bakit ko inalis? Sabi niya sa akin. Kasi nagpapaka-Diyos ka There are things in life that you cannot control. You are just man. Kaya kapag ginagawa mo na lahat ng bagay, tapos hindi na-appreciate ang resulta, dismayado ka. So, meron akong gustong i-establish doon. Huwag mo ibigay lahat. Kasi baka mag-expect ka sa dulo, madidismayado ka lang. Gawin mo lang ang kaya mong gawin. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. And this is faith. Hello? Bakit? Ito sasagot ulit ang Panginoon, no? Bakit? Number 1, there are things that only God knows. Huwag kang magmarunong. May mga bagay na ang Diyos ang tanging nakakaalam lang. Kaya, pag hindi mo alam, hindi masama ang magsabi ng hindi ko alam. Hindi yung parang pipilitin mo pa, nanguhula ka just to impress them and tell them that you know something.
Pilit na nagpapakadunong para hangaan ka. Anong resulta? Stress. Pag may nagtanong sa'yo o meron kang hindi nauunawaan, kung hindi mo talaga alam, then say nothing at all. Shut up. Ay, grabe. What else? There are things only God understand. Alamin mo lang kung anong dapat mong alamin at hayaan natin ang Diyos gawin ang kaya niyang gawin. Magpasalamat ka na lang kung ano ang ipinagkaloob na Diyos ng revelation sa iyo, then that's it. Amen? Because there are things that only God, kaya sabi niya, who can grasp the infinite wisdom of God? Nobody. Who can fathom the depth of His love? Wala. Katahimik na lang tayo. And number 3, there are things that only God can explain. Hayaan natin ang Diyos ang magpaliwanag at kung hindi man niya ipaliwanag yan sa atin, hayaan natin siya. Hindi po tayo Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka Diyos. Kaya malaki ang kasunod niyan. Ano yung kasunod? Know your limit. Amen? Kaya po tayo nai-stress eh. Because we try to become Superman. Eh, wala ka bang tiwala sa akin? Let us enjoy whatever it is in our hands right now. Imbes na may stress ka. Faith is trusting God. Ano sabi ng awitin? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. This is what you should say. Hallelujah. So, what are the key to life? Number 1, know your limitations are. Ito lang kaya mong gawin, then that's it. God will not going to demand more than that. Hello? Ito lang kaya ko. Ano pa? Number 2, know what you're responsible for. What are you responsible for? Ano lang yung binigay na task sa'yo? Hayaan mo na. Yun lang ang gawin mo. Huwag mo nang pilitin kung ano-ano pa yun. Amen? And number 3, you must accept to know what you can and cannot do. Amen po ba? Bakit? Because this will give you peace. Tingnan mo nga yung katabi mo sa kaliwat kanan, harap at likod. Tandaan mo, sabihin mo, katabi mo, pwede ba kumuha ka ng isang partner ulit? Magtitigan kayo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, mamamatay ka rin. Lahat po tayo lilipas. At alam nyo ba sa ating paglipas, ang maaalala lamang ng tao, yung mga bagay na nagawa mo. Yun na lamang ang pagkukwentuhan nila. Sa alaala mo, yung mga bagay na ginawa mo. Kaya nga sabi niya, faith without action is dead. Kaya kapag hindi mo ginawa naman ang mga bagay na dapat mong gawin, nakaburol ka na, ano ang ginawa niyan sa simbahan? Kasi wala siyang ginawa eh. Ano sasabihin mo? Well, this brother here, as I remember, dumarating siya ng late. Nakakaya eh, no? Kasi yun ang ginawa mo eh. Amen? Kaya yung mga ginagawa natin, iniingatan dapat natin itong gawin. Dahil yan ang tiyak na nakikita ng tao at pag-uusapan pag wala ka na.
Kaya ang lagi sinasabi ng Panginoon, gumawa ka ng kabutihan. Philippians 4:8, whatever is noble, whatever is true, whatever is, diba? Lahat ng bagay na ganyan. Huwag kang epal. Yung para bang lahat na lang pakikialaman mo. Just do whatever the Lord wants you to do. Amen? Pagka sinabihan ka naman, hindi ko alam. Maat pa. Malay ko't pakialam. No? Huwag ka ma-offend. Kasi baka talaga namang hindi niya alam. Amen po ba? Lahat po tayo lilipas. Ay, nako. Pag narinig nyo pa ito next week, ay on Sunday, makikita ninyo, yung iniiyak-iyakan mo, na mahal mo, hindi kita kayang mawala. Ako, dapat pala iniisip natin, mawala ka na. Dapat pala sinasanay mo, lagi ang sarili mo, na hindi lahat ng oras ay ganito. Bakit? I'll give you a hint. Sa lahat ng panahon, may pagbabago. Kaya wag mong sanayin na habang buhay, nandyan kayo. Kasi pag sinanay mo ang sarili mo, na laging nandyan, kailangan ko ng ganito, pag nawala, malulungkot ka. Hello? Ang dapat nating sanayin sa sarili natin, na ang Diyos ang tanging hindi mawawala sa atin. At yan ang pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. When your faith is tested, anong dapat gawin? Submit to God. Isuko mo na lamang ang lahat sa Kanya. Bahala ka na, Lord. Bakit? Kasi marami kang limitasyon. Marami kang hindi alam. Kaya ang pananampalataya ay pagsuko na lamang ng lahat-lahat sa Diyos. Maliwanag po ba? Ang sabi ni David in the book of Psalm 131 verse 1, sabi niya, my heart is not proud, Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me, but I have calm and quiet myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, I am content. Israel, sabi niya, put your hope in the Lord, both now and forevermore. Tanungin mo sarili mo, where is my hope right this moment? Do not try to impress others because that will become a problem. Kaya ka nababagabag ngayon pasikat ka rin kasi sa sarili mo at sa ibang tao. Hello? Kaya sabi ni David, hinuubad ko na lahat. Wala. Meron bang Tagalog yan? Napakaganda niya sa Tagalog Pakiano mo nga lang sa Tagalog. Maganda yan sa Tagalog. Ano sabi sa Tagalog? My heart. Ayan. Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas. Anong ginawa ni David? Tinalikuran ko, iniwan ng ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin. Di ko na hinangad. Purahin mo. Yung pagpapasikat mo. Talagang kailangan nating lumapit sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Do not impress others. But rather, kaya sabi niya, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pagka meron kang gustong gawin sa trabaho mo, wag mong impress ang boss mo, ang impress mo Diyos.
At ang Diyos ang ihipo sa boss mo para i-promote ka. There are 17 engineers na tinanggal in my position. Kasi gustong-gusto nilang kunin yung position ko noon sa LRT nung ginagawa namin ng LRT2. Sinisiraan ako sa boss ko. Ako naman walang ginawa kundi sumunod sa Panginoon. Lahat ng yon na sumira sa akin, ilan sila? 17 na engineers. Tanggal. Isa-isa yon, tanggal. Pag may palit, gano'n na naman gagawin sa akin. Tanggal, may ipapalit, gano'n na naman ang gagawin sa akin. 17 sila mga chismoso at mga pasikat at paninira sa akin. Ako lang, ang tanging engineer na naiwan doon, na nag-resign na ako, ayaw akong pag-resign din ng boss ko. Umalis na ako, nasa ibang trabaho na ako, they are still contacting me, they are still negotiating na bumalik ako. Na in love ang boss ko. Nang ma-in-love ako sa iyo, di ba? Why? Because I didn't seek any attention of my bosses. What I did is to seek God first at all time. Tama ang sinasabing ito. Kaya pala naging successful ako. In your ministry, do not seek the approval of your pastors, your leaders, but rather seek what God wants you to be and to do for His kingdom. Saan niya tayo tumingin? And this is faith. You want to be blessed? Huwag mo sisihin kung sino-sino. Unahin mo ang Diyos. And you will be blessed. Amen? Because may mga bagay talaga sa mundong ito na pinahintulutan ng Diyos para magkaroon ka ng limitasyon at hindi mawala ang focus mo dapat sa Kanya. Because there will always be comparison. Lumayo ka sa Panginoon, yan ang resulta. Kaya sabi niya, choose life. Amen? Ito po ay introduction lamang para sa linggo. Amen? So, ano ang naging solusyon ng Diyos sa mga pangangamba nating ito? Ito po, mahalaga na maunawaan po natin ang dalawang bagay na ito. Number 1, ilagay mo sa isipan mo that, can you please read? Yan. Walang problemang nanatili. Walang gabi na nanatili. Meron lamang siyang sapat na panahon upang dumilim. At pagkatapos nun, ay liwanag na ang kasunod. Magtiwala ka na bukas tiyak may pagbabago. Kung hindi naman, makakatiyak ka na meron pang ibang araw. Meron ulit. Sapagkat ang lahat ng problema, hindi po yan permanente. Gaano man kabigat, gaano man kalaki, there will always be a solution na nag-aantay sa ating lahat. Amen? Sino rito may malaking problema? So, do not stress yourself. Si Jesus, alam niyang papatayin siya, alam niya yung dadanasin niya. Hallelujah. Kaya, ilagay mo sa isipan mo yan. May pinagdadaanan kayon, sa isang araw, wala na yan. Amen? Nag-appraise ka, huwag mo stressin sarili mo. Lord, hindi ko naman ginawa yon para manloko, mandaya, or what? Kung nagkamali ako, di sorry. Kung ikakaltas man sa akin, di mababayaran din naman yun. Mamamatay na ba ako, Panginoon? Mapupunta na ba ako sa impyerno? Hindi. Amen? Lord, ako'y naniniwala. Hinayaan mo mangyari yon
para malaman ko sa sarili ko na meron akong limitasyon. Para malaman ko sa sarili ko na kailanman hindi ako pwedeng tumalikod sa iyo kasi ikaw lang ang totoong kakampi ko sa mundong ito. Amen? So there is no permanent problem. And ito, gusto ko ito nung narinig ko ito sa preaching ni Pastor Lucky. Yung number 2, never apply a permanent solution to a temporary problem. Amen? Alam mo, pagka galit na galit ka na, kung makasumpa ka, kala mo eh. Tama? What had happened to the prodigal son? Di ba? Rebellious eh. Uy, tatay! Ayoko na dito. Bigay mo na lang sa akin, mahal ako. Bigay mo. Kung hindi, papakamatay ako. Binigay. Umalis. Tangan-tangan na kayamanan ng tatay. Wala siyang ginawa kundi lustahin. Ano nangyari? Naghirap. Nagdesisyon siya ng permanente sa temporaring problema. Yan ang sinasabi ko kay Monique. Akala natin makukuha natin ang solusyon sa pamamagitan ng ako na mamamahala, ako nang bahala sa buhay ko to. Akala natin, masyado tayong magagaling. Yung bang ang pananampalataya ay lilitaw sa kung saan may sitwasyon. Hindi lilitaw ang pananampalataya mo sa Diyos kung wala kang pinagdadaan ng sitwasyon. Kapag ka may sitwasyon, doon mo lalong ipakita na hindi mawawala ang pananampalataya mo sa Kanya. Ay, nako. Hallelujah. Kapag hindi pa akma o hindi pa panahon, talagang hindi mamumunga yan. Amen? Kapag ka panahon na, abay, kumain ka na kumain. Kaya yung mga naglilihi, minsan baliktad ang utak eh. Pahanapin ng bayabas na ang corona ay nasa harapan. Ewan ko. Piliin mo, pahanapin mo yung asawa mo, wala sa panahon. Anong gagawin ng asawa? Eh talagang magagalit yun. Pambihira yan, no? Gusto ko ng mangga. Ito na mangga. Gusto ko hilaw. Hallelujah. Alam mo, tayo kasi mga kapatid, sige tayo ng sige sa buhay natin. Tapos pagka nagkaroon na ng resulta, yung dinesisyonan mo, pagdating doon, pag hindi mo nagustuhan yung resulta, gusto mong baliktarin. Wala na yun eh. Pag nagkamali, Lord, sorry. Ay, nako. Kaya dapat, kung hindi pa akma, hayaan muna natin. May tamang oras, may tamang panahon. Yayadam. Alam mo kasi ang problema sa atin, mainipin po ang tao no? Gusto natin, ay nangyari sa kanya Ang bilis yumaman Ganun din gawin natin. Tapos pag hindi mo nakuha, ba't ganun? Nagdadasal din naman ako. Bakit sila? Kasi hindi naman akma ang panahon na yon para sa'yo. Ano sabi nung kanta? Kung hindi ngayon ang panahon na para lang. Dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan
ng pag-asa, darating din ang ligaya. At mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang yan, wag. Bibigo, dapat na lumaban ka. O, tagay mo. Ang kailangan mo ay tibay na kung mayroong pagsubok man. Ay, wala guys! Ayos ba tayo niya ba eh? Amen? Ay, nako. Pagka naiinip ka, lalo ka manalangin sa Panginoon. Kasi kapag in-entertain mo yung kainipan mo, mawawala ang pananampalataya mo. Kikilos ka nang hindi napapanahon. Diyan ka mapapahamak. Amen? The most dangerous in life is when you lost your faith. Do you believe that? Huh? I'll give you an example. In Matthew 27 verse 5, sino yun? Si Judas. Si Judas at saka si Peter, ano ang pagkapareho nila? Pareho nilang itinatwa ang Panginoon. Both of them denied Jesus. Tama? Peter denied Jesus 3 times. Tapos, si Judas, pinagkanulo niya sa 30 pilak. Tama po ba? Pero pagkakaiba nila, si Judas, nawala ang pananampalataya niya sa Diyos. Napuno ng guilty feelings. Anong nangyari? Nung napuno ng guilty feelings sa pakiramdam niya, mukhang hindi na ako patatawarin ng Panginoon. Sa nagawa kong ito, baka magalit sa akin ng mga disipulo niya. Bugbugin ako, abangan ako sa kanto. Aray nako. Aray ko. Anong ginawa? Nagpatiwakal. Kaya kapag ka nawala ka ng pananampalataya sa Panginoon, yan ang sasapitin mo. Pero si Pedro, si Pedro, ganun din ang pakiramdam niya, kaya nga nanakbo yan eh. Hindi niya alam kung saan niya isulong yung sarili niya eh. Pero nanatili. Amen po ba? Nanatili si Pedro. Nakita mo yung mga umaalis sa simbahan? Ang sisisihin? Ayun, nabasa ko yung post nga na nag-post na simbahan ganito. Because of the, ano yun? English kasi. Huwag mo sisihin. Kaya nag-post ako kanina eh. Kalaik. Ang kailangan natin, ang simbahan, sabi nga, parang daw hospital. Ang kailangan natin, kaya ka pumapasok sa simbahan para magpagaling. Ibig sabihin, lahat na nandito, lahat tayo may sari-saring sakit na kailangan gamutin. Amen? Huwag mo nga hanapin dyan sa katabi mo na, wala ko, lalo magkakasakit sa'yo eh. Tandaan mo, pare-pareho tayong pasyente na nandito. And the only thing that can save us is the Word of God. Sapagkat, ang sabi niya sa kanyang salita, in 1 Timothy chapter 2, chapter 3, verse 16, ano sabi niya? All scriptures is God's breath. It will use for rebuking, correcting, and teaching in righteousness. Habang salita ng Diyos ang natututunan natin dito, ang unang tinatarget niya, mindset binabago.
Pag nabago ang mindset, tatakbo sa puso. Pag tumakbo na sa loob ng puso, magkakaroon ng manifestation, may pagbabago. Kaya hindi ka nagbabago, kasi nakafocus ka sa tabi mo. I am offended by AJ. Ayaw ko na kasi offended ako kay ano. Miski saan ka magpunta, ma-offend ka. Amen? Hindi mo kinakailangan takbuhan ang problema mo just because of your surroundings. Kaya nga dapat look only to Jesus. Period. Sa Sunday, mas masakit na salita ang sasabihin ko sa inyo. Dahil alam nyo na mamamatay din naman tayong lahat. Ito yung essence, tingnan mo ha. Alam ko na mamamatay ka rin. Ako din. Tama? Bakit ko ipagkakatiwala ang sarili ko sa taong mamamatay din? Nakita niyo ang essence? Kung ano man ang desisyon niya, go! Ba't ko idadama yung sarili ko? Pag ayaw niya na, ayaw ko na rin. Hindi ganon ang totoong buhay at hindi ganon ang tunay na nananampalataya. Lahat po tayo dapat nakatingin lang sa Panginoon. Maniniwala ako sa asawa ko kung siya ang magpapapako sa krus. Nagawa niya ba sa akin yon? Amen? Sino nakagawa nun? Si Jesus lang. Walang masama na mahalin mo ang asawa mo sapagkat yun ay sabi ng Panginoon. Pero kung ipagkatiwala mo na ang buhay mo sa Kanya, ay walang mangyayari. Amen? Kaya po, sa pool noon, hindi na po ako nalulungkot nung nalaman ko yung revelation na yon. Hindi na ako nalulungkot. Sino man do none go with me, still I will follow. Because that's the reality. There are changes that will going to happen. Amen? Bati kayo ngayon, bukas magkaaway na kayo. Mahal na mahal ka ngayon, bukas sisiraan ka na sa ibang tao. And that is life. Amen? That is only a introduction or the What I See Part 3. Kasi hindi lang siya ngayon ang may nakita rin ako. Kaya What I See 2. Ngayon, dahil nag-preach ako nito, hindi na lang kami dalawa, kundi tayo ng tatlo. Tayong lahat. Kaya What I See 3. May natutunan? Hallelujah. Sige po, tayo lahat ay tumayo.